Dako po tayo dyan sa Caloocan, 28 raw po ang naputukan. At 2 naputulan ng daliri sa pagsalubong sa bagong taon. Naku. Pakinggan nga natin ang detalye mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Miss Joy, good morning at Happy New Year. Happy New Year! Ng bagong taon, Miss Joy, at 28 yung naitalang naputukan. Pero ang pinakamalala dito ay yung dalawang binata na naputulan ng daliri, na ang isa rito ay taga-Tuga-Tuga, Malabon, habang isa naman ay taga-Caloocan na dinala rito sa Caloocan City Medical Center dito sa may Mabini Street sa Caloocan. Ayon sa tala, ayon sa mga doktor, ito na yung pinakamalalang tama. Karamihan dito ay mga mild na tama, napisikan. Yung iba naman ay nasaktan lang. Yung iba naman ay yung sa lakas ng impact ng mga paputok na nakikosyoso sa kalsada. Pero kung ikukumpara daw noong nakaraang mga taon, mas malala pa yung nakaraan. Merong natanggalan ng sakong, may nawasak ang kamay, pero ngayon ay naputulan ng daliri, yung pinakamalala na. Ibig sabihin, Miss Joy, nababa yung mga nasasaktan, pero doon sa mga nadadamay, tulad ng mga nagpapatakbo ng mga motorsiklo na nataon na dumaan doon sa may paputok, may mga nasugatan ng paa, pero hindi naman na ganong kalala at agad ding pinauwi, habang yung dalawa naman ay yun ang nilalapatan ng lunas. Mm-hmm. Yung dalawang binata na tinamaan sa kamay ay nagpapaputok ng Bin Laden. Alam mo naman itong Bin Laden ay may na pinagbabawal sa batas. Baging dito sa Caloocan na kahapon ay nanawagan na ang Caloocan LGUs na iwasan itong ganitong paputok. Pero meron pa rin talagang gumagamit ng mga ipinagbabawal na paputok. Habang itong isa naman ay King Kong overload. Ibig sabihin napakalakas nito. Ang kapag sumabog ito ay parang isang pagyanig ng malakas na isang pasabog na hindi ordinaryong pasabog. Kaya ito, tanggal yung kanilang mga daliri. Dahil sa mabuti, daliri lang, Joy. Ay hindi yung mismong kamay. Dahil kapag ito mo ito napitawan, wasak pati yung buong kamay mo dito sa lakas itong King Kong overload at itong Bin Laden. Edwin, ito bang 28 naputukan dyan nga sa Caloocan, mayorya ba dito mga kabataan o mga ilang taon ba to? Halo-halo. Merong binatilyo, may babae, merong may edad na, at meron din mga minor de edad. Sila naman yung masyadong lumalapit doon sa mga nagpapaputok. Kapag sumabog ay yung lakas ng impact noon, tinatamaan sa tainga, sa mukha, yung iba naman ay sa katawan, pero agad din pinauwi. Tanging itong dalawang taga Malabon at Caloocan na dinala pasado alas 12:06 ng madaling araw pagkatapos ng putukan, sila yung nilalapatan pa rin ng lunas matapos na putulin o maputulan ng dalawang daliri. So far itong umagang ito, isang minor de edad din yung may bahagyang sugat sa kamay ang humabol. So pang 29 na ito dito sa Caloocan. Pero nakapaglakad naman, inalalayan lang ng mga magulang dahil doon sa mga pinaputok, kasi may humahawak ng paputok o namumulot. Kaya tama yung sinabi mo kanina, dapat huwag mo nang pulutin, dapat ilublob sa tubig para hindi na ito makapaminsala pa. Kani-kanina lang, Miss Joy, dito sa may bahagi ng 10th Avenue, halos kanto ng Mabini, isang napakalakas na pagyanig ng pasabog na hindi mo maintindihan kung ito'y ordinaryong paputok. Ang ikinagulat ng mga motorista nang dumaan dito sa naturang lugar. So ngayon ay kung titignan natin, mas kukunti yung nagpaputok dahil itong mga kalsada dating napakadaming paputok, ngayon ay kukunti lang. Pero dito sa bahagi naman ng Barangay Tanyong sa may Sipor, ayan, medyo naglilinis na yung ating mga ahensya, yung barangay, dahil kanina napakaraming nagkalat na paputok sa kalsada na siyang nakaugalian na taon-taon ng mga residente na nagdadaos at dyan nagpaparty-party sa kalsada, maging dyan sa may bahagi ng nabuta sa may Sipor sa Road 10. So ito yung sitwasyon mula pa rin dito sa Camaraba RH23.
Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edwin Duque.